So isang magandang umaga muli sa inyo lahat. Welcome kayo sa ating panibagong vlog dito sa ating YouTube channel. So ito na rin pala yung ating farmhouse na pinagawa. And medyo tapos na yung taas, may pintura na rin. Ito na lang baba, ang di pa tapos. Ayusin pa natin yan. Tsaka kailangan natin palitan yung bubong. Tapos bintana. Yung mga bintana na rin naman itong baba at saka itong taas. Ito na talagang baba yung problema natin. So ngayon ay magpapakain tayo nitong ating mga alagang kambing dito. Ito nga pala yung pinapakain natin sa ating mga alagang kambing kapag umuulan. Yan, medyo masama na naman yung panahon. At kapag ganito yung panahon ay hindi natin pinapalabas yung ating mga alaga. Medyo maaliwalas lang, pero nagbabadya na naman yung ulan. Kaya kapag ganyan yung panahon, hindi natin pinipilit labas yung ating mga bower na kambing. Pero yung ating mga tupa at yung ating mga native na kambing, walang problema, nilalabas naman natin sila. So ito nga pala yung ating kinumpay. Ito yung dahon na ito ay tinatawag nating dahon ng tibig. So yung itsura ng dahon ng tibig ay medyo malapad siya. Tapos medyo magaspang itong kanyang pinakailalim. Kung alam nyo yung ginagawang trak-trakan ng mga bata, yung bunga nito yon. Ito yung ginagamit sa trak-trakan ng mga nung bata pa kami. Ito yung bunga nito, yung ginagawa namin gulong ng truck-truckan o ginagawa namin mga jeep or kung ano-ano man. So ito yun, ito yung dahon nun. Ang tawag dito sa amin ay dahon ng tibig at napakaganda nito ipakain sa ating mga alagang kambing. According sa research, magandang ipakain to dahil mataas din yung kanyang crude protein content. Yan, kasi yung itong dahon ng tibig ay consider as fig tree itong dahon ng tibig. Tapos meron din ditong San Francisco. Yan, ito yung mga nakita lang natin sa tabing kalsada. Tapos ito, clover crop. Yan. Itong clover crop o kalimitan ay sabing baging. Yan, yung pinapaka natin sa ating mga alagang kambing. Pero kapag walang-wala talaga, itong ating giling na ito ay dahon ng saging. So giniling natin siya kahapon ng hapon gamit ito ating shredder machine. Pasensya na kayo, medyo makalat dito sa amin dahil hindi pa nga tapos itong ating farmhouse. So tour ko muna din kayo ng saglit dito sa ating farmhouse. Bali ito yung pinakalabas ng ating farmhouse. Lalagyan pa yan ng kisame. Yung loob may kisame na yan, tapos sa bintana na rin. Ito na yung magiging pinakapintuan natin dito sa unahan. Yan yung loob natin. Yan. Hindi pa tapos, tapos lagyan din ng kisame ito. So ngayon gagawin natin ay papakainin natin yung ating mga alagang kambing nitong dahon ng saging. So ito yung mabisang pakain natin sa ating mga alagang kambing kapag umuulan at hindi natin mapastol o maipalabas yung ating mga alagang kambing. At the same time, kapag meron kayong mga dahon ng tibig sa inyo, pwede nyo rin yan ipakain sa inyong mga alaga. Yung dahon ng tibig, kalimitan nakikita sa tabing ilog o sa lugar na kung saan ay malamig, malapit sa tubig. Yan, yun yung makikita yung dahon ng tibig. At yan ay napakagandang pakain para sa inyong mga alagang kambing. At the same time ay malapad yung kanyang dahon. Kaya naman sulit na sulit kapag kayo ay magkukumpay ng dahon ng tibig dahil marami na kayong mapakain sa inyong mga alagang kambing. At the same time, yung mura na part nitong dahon ng tibig ay malambot. May butas siya sa loob. Kaya yung malalambot na part ay kakainin pa rin yan ng mga alagang kambing. Ito dito, itong mga itong dahon. Kakainin pa rin yan. Pero yung mga ganito, yung mga matitigas na, yung pinakasanga na talaga, hindi na yan kakainin. Kahit ating shred o gamitan natin ng shredder machine, hindi na kinakain ng ating mga alaga. Kaya pag nagigiling tayo nitong dahon ng tibig, kalimitan ang natitira ay yung mga sanga-sanga na lamang, yung mga matitigas na part. Pero yung ibang malalambot, kinakain pa rin naman yung ating mga alagang bower na kambing. At yung mga tira ng ating bower na kambing ay dinadala natin sa kulungan naman ng ating mga tupa. At kinakain naman ng ating mga tupa. Pero yung ating mga native na kambing, yung tira ng mga bower na kambing, hindi na nila kinakain. Yung mga tupa lang talaga yung kumakain. Kaya nakakatipid tayo kahit papaano. So ngayon, galagay muna tayo nitong ating giniling na dahon ng saging para ipakain sa ating mga alagang bower na kambing.
Ang kagandahan lang din sa pagpapakain ng dahon ng saging sa ating mga alagang kambing ay nakakatulong ito para maiwasan yung pagtatayo ng ating mga alagang kambing. Dahil kapag nagtatayo inyong mga alagang kambing, ang napakabisang pwede nyong paunang palunas para hindi lumala yung pagtatayo ng inyong mga alaga ay pagpapakain ng dahon ng saging. Dahil ang dahon ng saging ay nakapagpatigas na kanilang dumi. Ito rin yung kalimitang ginagawa ng mga farmer o mga goat racer kapag wala silang gamot, wala silang Scorex. Kasi yung Scorex yung tablet na para kung sa tao ay loperamide. So kapag wala pa kayong ganun, hindi pa kayo nakakabili, so napakagandang ipakain nyo muna sa inyong mga alagang kambing ay itong dahon ng saging. Ang pagpapakain ng dahon ng saging kapag nagtatayo yung ating mga alagang kambing ay subok na natin dito sa ating mga kambingan. Yun lang yung mga first aid na pwede nyong ibigay, gawin. Pero kapag malala na yung pagtatayo ng inyong mga alagang kambing, mas mainam talaga na magpainom kayo ng Scorex. So yun talaga yung pinaka-solusyon na kailangan nyong gawin. Yung mga tira nga din pala ng ating mga kambing ay binibigyan natin dito sa ating mga pabo. Ano, tinutukan ng ating mga pabo yung mga dahon-dahon na excess o hindi na kinain ng ating mga alagang kambing. Kaya talaga namang yung mga tira o yung mga tapon mapapakinabangan pa rin natin yan. Mapapakinabangan pa rin ng iba natin mga alaga tulad itong pabo. Dahil yung mga pabo naman ay kumakain din sila ng mga damo-damo. Pero dito nga sa kanilang kulungan ay walang masyadong damo. Yan, ito yung kanilang kulungan ating mga pabo. Kaya yung mga dahon-dahon na titira galing sa pagkain ng ating mga alagang bower na kambing ay dyan natin inilalagay. So ngayon yan, magpapakain na tayo. Magte-10 na rin naman. At pwede natin pakainin itong ating mga alagang bower na kambing dito. Yan, medyo madumi lang din talaga yung balahibo na itong ating mga alagang kambing. Yan, yung kanilang pangatawan ngayon. Napakahirap talaga magpaganda ng katawan ng ating mga alagang kambing, lalo na kapag hindi maganda ang panahon at laging umuulan. Pero ginagawan pa rin naman natin ng paraan para hindi natin mapabayaan yung nutrisyon ng ating mga alagang kambing. So ito yung mga bower natin na kambing dito. Yan, ito yung ating dappled, painted dappled, may red tayo, traditional, blackhead, at red bower. So wala tayo ditong pinaka-dappled talaga, tsaka black dappled. Pero darating naman ng panahon na magkakaroon tayo. So yun, pakainin natin ito ating mga alagang kambing dahil tanghali na rin at for sure gutom na itong mga to. Ang pasensya na kayo at hindi pa rin talaga maayos yung ating kulungan. Nagtsatsaga din muna natin kung ano meron sa atin, kung ano meron tayo ngayon ay nagtsatsaga din muna natin. Yan, sa isang timba kasya na yan para sa isang pakainan. Tapos isang timba ulit dito, tapos kalating timba doon sa dulo. So yan na, kumakain na yung ating mga alagang kambing dito. Itong ating giniling na dahon ng saging. Yung iba nga pala dito ay buntis na. May sampalan itong ating red bower na si King Koy. Ito nga pala yung ating pure breed na kambing. Mamaya kapag naubos yan, ay tsaka tayo maglalagay ng panibagong kumpay nila. Kasi hindi natin sinasagad ng bigay sa kanila dahil mauumay sila. Parang tao lang din yan na kapag binigyan natin ng sobrang dami ay baka sila ay maumay at manawa sa kanilang pagkain. Pero kapag mamaya kapag gumanda yung panahon, sumingkad yung init dahil medyo malinsangan nga yung panahon, baka kasi biglang umulan. Kapag pinakawalan natin ito ating mga alagang kambing na ito ay nakakarating ng mga malalayong lugar, mahirap maghanap. Kaya kapag maganda na lang yung panahon mamaya, kapag medyo uminit-init, tsaka natin magpapalabas o tsaka natin papalabasin yung ating mga alagang kambing. So yan, ito yung ating ginagawa kapag hindi maganda yung panahon o umuulan. Nagbibigay lamang tayo ng mga dahon na nakikita dito sa ating paligid tulad ng dahon ng tibig, ng clover crop, ng dahon ng saging. Yun yung mga alternative nating pakain sa ating mga alagang kambing kapag hindi tayo makakuha ng mga napier o ipil-ipil o madre de agua o yung mga magagandang klase ng ligumbre. Itong mga getong dahon yung pinapakain natin sa ating mga alagang kambing. At so far so good naman. Nakikita pa rin naman natin yung progressive o yung pagbabago sa katawan ng ating mga alagang kambing. Hindi pa rin natin napapabayaan yung kanilang kalusugan
Although minsan talaga hindi maiwasan na namamayat yung ating mga alagang kambing dahil kulang nga yung pakain natin, dahil hindi naman palaging makapagkumpay tayo ng sobrang dami. Ang pinakasikreto kasi dyan ay yung pakain. Sa ganitong uri ng setup na nagkukumpay lamang tayo, napaka-importante na yung nutrients na mga kumpay na binibigay natin sa ating mga alagang kambing ay dapat ma-meet at maibigay natin sa kanila. Dahil unlike kapag naka-free range sila, makakain sila ng kung anong gusto nilang halaman o damo. Pero kapag ganito na naka-enclose lamang sila, nakakulong lamang sila at kinukumpayan, so kailangan tayo yung mag-provide sa kanila ng mga magagandang klase ng ligumbre o halaman para masustento nila yung kanilang magandang kalusugan. So yun lamang yung may babahay ko sa inyo sa vlog natin na ito, at sana patuloy nyo pa rin ako suportahan sa paggawa natin ng mga ganitong content. Kaya this is Sir Millennial Farmer, ang Hilwan Adventure, at hanggang sa muli, paalam.